Sa halagang 1,000 ay pumayag akong kumpare upang may pambili ako ng bigas, ngunit hindi ko inaasahan na. Hello Ate Ann, good day po sa'yo at sa lahat ng mga listeners mo dito sa iyong page. Matagal na po akong sumusubaybay dito at ngayon po ay aking ibabahagi ang aking kwento. Itago mo na lang po ako sa pangalang Bettina, 30 years old. Nakatira po kami somewhere in Sampaloc, Manila. Kasal po ako sa asawa ko at meron po kaming 2 anak. Mahirap lang ang pamumuhay namin dahil nakapangasawa ako ng batugan at walang. Sobrang pinagsisihan ko pa nga kung bakit pumayag akong magpakasal sa kanya. Sana mas kinilala ko pa siyang mabuti. Nagpadalos-dalos kasi ako ng desisyon, kaya sobrang naghihirap ako. Wala siyang ibang ginawa kundi ang uminom ng uminom. Sa 1 linggo ay 4 or 3 beses lang nagtatrabaho ang asawa ko at ang masaklap pa ay wala na siyang maibibigay na sahod sa akin minsan dahil inuubos niya sa pagbili ng mga inumin. Di baling magutom ang pamilya niya basta busog ang tiyan niya sa alak. Palagi ko siyang inaaway pero wala pa rin akong napapalasa ka nga dahil hindi naman siya nakikinig. Dumating pa sa punto na hindi siya umuwi ng mahigit 1 linggo at wala na kaming makain ng mga anak niya dahil wala siyang iniwang pera. Sinubukan kong manghiram ng bigas sa mga kapitbahay namin pero hindi nila ako pinahiram kasi sobra na kasi ang nahiram kong bigas sa kanila. Kinapalan ko talaga ang mukha ko upang makahiram lang ng bigas pero wala talagang nagpahiram sa akin. Hanggang sa nakita ako ni kumpare at tinanong niya kung anong problema ko. Desperada na rin ako that time kaya sa walang pag-alinlangan ay niyaya ko si kumpare na sa akin kapalit ng pera. Sinabi niya na 1,000 lang daw ang pera niya pero nag-go pa rin ako upang may pambili ako ng bigas. Pagkatapos noon ay bumili kaagad ako ng bigas at hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko kaysa naman magutom ang mga anak ko. Gustuhin ko mang maghanap ng trabaho ay hindi ko magawa kasi maliit pa lang ang bunso ko at wala akong mapag-iiwanan sa kanya dahil nasa malayo ang mga kamag-anak ko. Labis pa ang paghihirap na naranasan ko sa kamay ng asawa ko. Mas lalo pa siyang lumala at wala na siyang pakialam sa amin. Iyak ako ng iyak kasi hindi ko alam kung saan na naman ako kukuha ng pera. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla na lang dumating si kumpare sa bahay namin ay nagdala siya ng 1 asking bigas at mga groceries tapos binigay niya pa ako ng 2,000 upang may panggastos ako. Grabe yung pasasalamat ko sa kanya dahil sa lahat ng binigay niya sa akin. Kusa niyang binigay iyon nang walang hinihinging anumang kapalit kahit paniyaya ko siya. By the way, byudo po si kumpare at yung anak niya ay malaki na at may maayos na trabaho. Naaawa daw kasi siya sa sitwasyon ko, kaya nagbigay siya. Akala ko 1 beses lang niyang gagawin iyon pero palagi niya kaming binibigyan ng mga anak ko. Dahil sa ginagawa niya ay hindi na ako namomroblema kahit sobrang nakakahiya na palagi na lang niya kaming binibigyan. Sa tuwing uuwi ang asawa ko sa bahay ay hindi man lang siya magtataka kung saan galing yung mga grocery at bigas sa bahay. Talagang wala siyang pakialam. Uuwi siya tapos aalis na naman nang hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Hanggang sa nalaman ko na may bagong kinakasama pala siya. Sobra akong nasaktan sa ginawa ng asawa ko, kaya pala wala na siyang pakialam sa amin dahil may iba na pala. Nung malaman ito ni kumpare at sinabi niya na wag akong mag-alala dahil hindi niya kami pababayaan. Totoo nga, ang sinabi niya hindi niya kami pinabayaang mag-ina. Sobrang thankful ko kasi kung wala siya, ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Dahil sa kabutihang ginagawa niya sa amin ay unti-unting nahuhulog ang loob ko kay kumpare at nagulat din ako sa sinabi niya na may gusto siya sa akin. Masaya ako sa nalaman ko pero natatakot akong malaman ng asawa ko. Niligawan ako ng niligawan din ni kumpare at sinabi niya na siya na ang bahala sa mga anak ko. Binigyan niya daw kami ng maayos na buhay at hindi na muling maghihirap pa. Kita ko naman na seryoso siya pero iwan ko ba nagdadalawang isip pa rin ako. Natatakot kasi ako baka hindi ako matanggap ng pamilya niya. Sa tingin niyo dapat bang sagutin ko si kumpare? Please give me some advice.